Ayan, good morning. Good morning na po sa bawat isa. Sa pong pinagpalang umaga, Sabado po ng umaga mga kapatid. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ayan, good morning Sister Beth, Sister Angie, magandang umaga. Tuloy pinagpala na po ang umagang ito mga kapatid. Hallelujah. Ayan, good morning Sister Anna. Glory. Hallelujah. Tayo na po mag-start mga kapatid. Good morning na po sa lahat na mga naka-tune in. Father Joseph, good morning po. Sister Charity, yan, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Hallelujah. Tayo po mag-umpisa mga kapatid. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Lord. Tunay nga, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it, Lord. Thank you for your favor, Lord God. Salamat po sa pagising sa amin, sa magdamag, Panginoon. So, sa oras na ito, minsan pa lumalapit kami. Hingi po kami ng kalinisan, patawaran, Panginoon. Truly, Lord, that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, for thy forgiveness today. At patuloy po namin, Panginoon, lilalapit sa iyo magpalang kamay ang aming pong daily devotion, Lord, ang daily vibrant word. Dalayan ko, Lord, na ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, Lord, sa lahat po makikinig, lahat po na maabot po ng ganitong live, O Lord. Ikaw po maghari sa kanila, O Diyos. Salamat at anumang pangatgawa ng kaaway na halangan ko today. Father, we entrust unto you, even sa aming pong pag-awit, Panginoon. I pray in the name of Jesus. Ito pong pagpupuri po namin sa iyo, O Lord, ay maging mabangong sa iyong harapan, Panginoon. At manugod po kayo. Salamat, Lord, all the glory, honor and praise. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, good morning na po. Draw me close to you. Never let me go. I'm laid on down again to hear you say I am friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I
kailangan, Panginoon. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. You're all I want. Yes, hallelujah. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Help me know you I need. Help me know you I need. Yes, Lord. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. Father, salamat for the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen and amen. Yeah. Hallelujah. Ayan, good morning sa bawat isa. Good morning everyone, mga kapatid. Blessed Saturday morning. Ayan. Ayan, good morning na po sa lahat na subaybay sa ating pong Daily Vibrant Word. So ngayon mga kapatid, ating pong ipagpapatuloy yung ating pong series o tinatalakay, yung Purpose Driven Life, no? Day 39 na po tayo ngayon. Okay, siya na lang po. Yung pamagat po ay Balancing Your Life. Pagbabalansin ng iyong buhay. Napakahalaga mga kapatid na balansehin natin yung ating pamumuhay. Sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 5 verse 15, sabi niya, live life with a due sense of responsibility, not as those who do not know the meaning of life, but as those who do. Yan. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Yan, madiin yung pakasabi po dito ni Pablo mga kapatid. Mamuhay kayo ng tulad ng isang matalino, no? At hindi katulad ng mga mangmang. Yan po yung pagkatawag sa atin mga kapatid. At sabi nga po ni Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 17, sabi niya, don't let the errors of the evil people lead you down the wrong path and make you lose your balance. Sabi niya, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon man, hindi kayo matitinag sa inyong mabubuting kalagayan. Okay? Sabi nga ni Rick Warren, sabi niya, blessed are the balance. Okay? They shall outlast everyone. Pinagpala ang mga taong balanse ang buhay, higit natatagal ang kanilang buhay kaysa kanino man. Kaya napakahirap po pag hindi balanse po ang ating pamumuhay. Opo, yun po ang pinakamahirap sa buhay ng isang Kristiyano, no, na after mong matanggap ang Panginoon ay bigla ka na lang naglaho. Di ba? So kailangan binabalanse po natin mga kapatid. At ito po ay isa pong utos, no? Sabi nga, what are the great commandments in the great commission of Jesus? Ano ba yung tagubilin, no? Ang isang dakilang kapasiyahang sumunod sa dakilang utos, sa dakilang tagubilin ay hahantong sa iyong pagiging isang dakilang Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga dito nakapaloob yung 5 purpose ng Panginoon. Yung 5 layunin ng Diyos sa atin. Number 1 po, love God with all of your heart. Your plan for God's pleasure, so your purpose is to love God through worship. Mga kapatid. Yan po yung pinakauna. Love God with all of your heart. And yung pangalawa, love your neighbor as yourself. You were shaped for serving for others. So your purpose is to show love for others through ministry. No, kaya after mong
tinanggap ang Panginoon, mga kapatid, dapat itong di-desire natin, no? Yung mag-involve sa ministry ng Panginoon sa ating pong panambahan. And yung pangatlo, go and make disciples. You were made for a mission. So your purpose is to share God's message through evangelism. Parte po tayo, mga kapatid, no? Lahat po tayo ay kinumisyon ng Panginoon to go and make disciples. And then, number 4, baptizing them. You were formed for God's family, so your purpose is to identify with His church through fellowship. Kaya hindi po pwedeng hindi ka nakikipag-fellowship sa kapwa-believer na after mo tinanggap ang Panginoon, in-isolate mo na yung iyong sarili. Ayaw mo lang makipaghalo-bilo sa kapwa manampalataya. Yun po ay isang kamangmangan, no? Sabi po ni Pablo. So number 5, teach them to do all things. You were created to become like Christ. So your purpose is to grow maturity through discipleship. Mga kapatid, talagang dapat mong pagdaanan ang ganitong klaseng kapamaraanan, no? Para tayo ay lumago spiritually. The great commitment to the great commandments in the great commission will make you a great Christian, mga kapatid. Yung the great commitment mo doon sa great commandments ng ating Panginoon, it will make you a great Christian. Kaya nga binabandila natin na we are Christian. Diba? We are Christ follower. Mga kapatid. Yan po yung ating dinadala, binabandila natin. Yung pangalan ng ating pong Panginoon sa buhay natin. Through discipleship. Okay? Keeping the 5 purposes in balance, not easy. So, hindi madali, no? Na yung 5 ito na nabanggit natin ay madaling gawin. Kaya nga, napakahalaga na, mga kapatid, na lagi tayong nananalangin sa Panginoon. Humihingi tayo ng guide sa ating pong Panginoon. Humihingi tayo ng revelation sa ating Panginoon para magawa po natin yung mga purposes na pinagkaloob sa atin ng Diyos, tinagubilin sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya sabi dito, we all tend to overemphasize the purposes we feel most passionate about and neglect the others. Kaya wala pong Kristiyano na nag-iisa. Wala pong Lone Ranger na Kristiyano. Churches do the same thing, but you can keep your life balance in on the track by joining a small group for accountability. Kaya napakahalaga ho yung accountability group natin, yung mga small group, yung mga life group natin na ginagawa sa panambahan. Mga kapatid, napakahalaga po ito. Kaya lang marami mga Kristiyano ay hindi binibigyan ito ng importansya. Which is napakahalagang tagubilin ng Panginoon sa atin, mga kapatid. To be accountable. Accountable po tayo sa mga kaluluwa, mga kapatid. Ng mga taong ito naligaw, na wala pang tuwirang pagkakilala sa Panginoon. We are accountable. Kaya napakahalaga na sila po ay maabot natin. If you are serious about saying or staying on track, you will need to develop these 4 habits. Kailangan magawa mo yung 4 habits na ito, mga kapatid. Kung seryoso ka na maging mabunga, produktibo ang iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano, kailangan magawa mo itong 4 na bagay na ito. 4 na bagay, mga. Ano ba yung number 1? Talk it through with a spiritual partner or small group. Kumuha ng isang spiritual na partner. Kaya napakahalaga yung mga small group natin na ginagawa sa church. The best way to internalize the principle in this book is to discuss them with others in a small group setting. Kaya nga ang paglago, mga kapatid, talaga din nandito sa small group eh. Kasi pag sobrang laki na ng volume ng isang church, minsan hindi na tayo nakakakilala roon. Pero sa small group, mga kapatid, kakaroon tayo ng madali natin ma-recognize. Madali natin maabot sila. Kaya sabi po ni
ni Solomon, no? Sabi po sa Proverbs 27:17, sabi niya, as iron sharpens iron, two people can improve each other. Kailangan natin ang bawat isa. Nagpapalakasan spiritually, di ba? Kung siya mahina, ikaw malakas, di ba? Babagyan mo siya ng kalakasan. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung ating pagdalo sa mga pagtitipon. Yan. Our minds are sharpened and our conviction are deepened through conversation. Remember, we are meant to grow together and not separately. Gusto ng Diyos na tayo ay lumago ng sama-sama. Walang maiwanan. Mga kapatid, huwag tayo magpaiwan, lalo na sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga na tayo ay nakipaghalubilo, nag-i-involve tayo, naging committed tayo sa pagdalo ng mga gawain, mga kapatid. Okay, ito yung number 1. Number 2, give yourself a regular spiritual check-up. A regular o pagsusuring spiritual. The best way to balance the 5 purposes in your life is to evaluate yourself periodically. Regular na pagsusuri ng iyong sarili, ito ay mahalaga. No? Kailangan ito po yung habit natin, mga kapatid. Yung regular check-up. Hindi lamang yung ating physical, bagkus yung ating spiritual, mga kapatid. Dapat regular check-up tayo. Diba? Kaya napahalaga yung accountability group natin. Kasi minsan hindi na natin namamalayan o nakikita yung ating ginagawa, pero yung ating accountability group, no, nakikita yun nila. Napapayuhan tayo ng tama. Diba? Ibibigyan tayo ng encouragement. Kapatid. Kaya napahalaga. Kaya sabi ni Paul, test yourself to make sure you are in the faith. Don't drift along taking everything for granted. Give yourself a regular check-up. Kapatid. Kasi tuso po ang ating kaaway. Si Satan gusto niya tayong steal, to kill, and to destroy. Tuso po ang kaaway, mga kapatid. To maintain your spiritual health, you need regular check-up with a doctor who can assess your vital sign. Noon din po ang ating physical na pangatawan, no? Kailangan magkaroon tayo ng regular check-up, inventory, para makaiwas o maiwasan natin yung mga sakit. Noon din po sa ating spiritual, para hindi po tayo madaya ni Satanas, mga kapatid. Dapat kakaroon tayo ng regular spiritual check-up. Huwag natin kaligtaan, no? Mga kapatid, ang ganitong mga bagay na gawain ng isang Kristiyano. Dapat very mindful tayo sa ating buhay, sa paligid natin, sa mga kasamahan natin, no? Dapat tayo ang maka-impluwensya sa kanila ng tama, hindi tayo ma-impluwensyahan ng mali. Tayo po, we are all influencer, mga kapatid. Number 3, write down your progress in a journal. No? Isulat ang iyong progreso sa isang talaan. The best way to reinforce your progress in fulfilling God's purposes for your life is to keep a spiritual journal. Kapatid, para hindi natin makalimutan, lalo na yung mga bagay na napaka-importante na nangyayari sa buhay natin, isulat po natin sa ating mga talaan. Isulat po natin para hindi natin makalimutan. Sabi po ni Paul sa Hebrews chapter 2 verse 1, it is crucial that we keep a firm grip on what we've heard so that we don't drift off. Para hindi tayo maligaw, mga kapatid. Itala natin at panghawakan ang katotohanan. Kailangan uunahan natin si Satanas. Di ba? Kailangan well prepared tayo. Dahil alam naman natin yung kanyang purpose. Di ba? To kill, to steal, and to destroy. Kapatid, your life is a journey. And your journey deserves a journal. Sabi ni Rick Warren, I hope you will write about the stages of your spiritual journey in living a purpose-driven life. Our life is a journey, not a destination, mga kapatid. Journey. Araw-araw, nakipagbaka tayo, mga kapatid.
lumalakbay tayo. Glory to glory. Binabago tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan tinatala natin, sinusulat natin yung mga progress, yung mga progreso sa buhay natin. Yung mga masama na hindi na dapat natin ginagawa, yung mga kasalanan na hindi natin dapat ginagawa, dapat iniiris natin sa buhay natin. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na nagpapasakit ng kalooban ng ating pong Panginoong Hesus. Mga kapatid, napakahalaga po na isulat natin sa ating mga talaan yung mga positibo na mga bagay para naman ito ay maipasa natin, may share natin, may pagtestimony natin sa ating mga kasama, lalo na sa ating pong panambahan. Para naman sila makarelate sila, magkaroon sila ng encouragement, no? Magkaroon sila ng excitement na i-share yung magandang balita ng kaligtasan, mga kapatid. And number 4, pass on what you know to others. Ipasa mo sa iba ang nalalaman mo. Oo. Kaya nga meron tayo mga discipleship training. Meron tayong mga pag-aaral. Isa po yan na kapamaraanan ng ating Panginoon, no? Na binababaan niya sa kanyang iglesia na patuloy na mag-aral, patuloy na magsaliksik ng kanyang salita, patuloy na gampanan yung kinomisyon niya sa atin, 'di ba? To go and make disciple. Kaya nga pag sinabi disciple, learner, 'di ba? Mga kapatid, if you want to keep growing, the best way to learn more is to pass on what you have already learned. Kaya nga yung marami mga karanasan ng mga tao, sila po yung malalakas. Diba? Mayroon silang boldness to share. No? Yung kanilang mga experiences. No? Kahit na hindi maganda yung mga experiences niya, pero napupulutan ng aral para hindi natin pamarisan, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng boldness to share, mga kapatid. Kaya sabi po ni Haring Solomon, no, ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, sabi niya, the one who blesses others is abundantly blessed. Diba? Those who help others, I'll help. Kapag matulungin ka, luluwag ang iyong buhay. At kapag marunong kang tumulong, tiyak ikaw ay tutulungan. No? Principle po ito. Kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Diba? Kung nagtanim ka ng sama ng loob din naman ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng kabutihan din naman ang aanihin mo, mga kapatid. Kaya napahalaga na huwag tayong maghinawa, no, sa paggawa ng kabutihan. Huwag tayong malimitahan sa pag-share ng kabutihan ng Panginoon. Huwag tayong mahiya na i-share yung magagandang bagay na nangyari sa atin sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, without Christ, we are nothing. Yan lagi natin sinasabi. Na kung wala ang Panginoon sa buhay natin, our life is meaningless. Our life is useless. Mga kapatid. Kaya nga nalala ko yung sinabi ni Miles Monroe. Diba sabi niya, the greatest strategy in life is not death, but a life without a purpose. Hallelujah. Mga kapatid, ito po yung number 4. Pass on what you know to others. You owe it to future generation to preserve the testimony of how God helped you fulfill His purposes on earth. Tungkulin po natin, mga kapatid. Lalo at tayo na ikinumisyon ng Panginoon to go and make disciples. Tungkulin natin na ipasa ito sa susunod na mga henerasyon. Ang mga patutuo patungkol kay Kristo, kung paano tayo binago ng Diyos at kung paano tayo nirescue ng Panginoon doon sa kadiliman patungo sa kanyang kaliwanagan.
Dapat makita ito ng mga tao, mga kapatid. No? Kaya nga, dapat hindi natin tinatago yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Di ba? Kaya nga your testimony, your life testimony, ito po ay very powerful, mga kapatid. Yung testimony natin. Kasi iyan po yung nangyari sa iyo. No? From darkness into His marvelous light. Dati yung buhay natin, punong-puno ng kapaitan. Dati yung buhay natin, punong-puno ng kadiliman. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, nagbago lahat yung pananaw. Binago ng Diyos yung ating kaisipan. Binago ng Diyos yung ating pananaw. Mga kapatid, the more you know, the more God expect you to use that knowledge to help others. Mga kapatid, huwag tayong maging makasarili. Marami pa mga tao ang naliligaw sa ating kapaligiran. I-pass on natin, i-share natin yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, sa ganitong bagay, mga kapatid, magagawa natin yung tagubilin ng Panginoon sa kanyang mga anak. The reason we pass on what we learn is for the glory of God and for the growth of His kingdom. Gusto ng Diyos, lahat ng tao, lahat ng kanyang anak ay maligtas. Ayaw na sino man, ni isa man ay mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat kung anong desire ng Panginoong Hesus ay masave lahat ng tao, kasangkapan tayo roon, mga kapatid. Gagamitin ka ng Diyos para abutin, di ba, sila? Kalingain sila. Yung mga oppressed, yung mga walang purpose, yung mga magulong buhay, abutin po natin. Sabi po ng Panginoong Hesus sa John 17 chapter 4, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Tinapos po ng Panginoon yung kanyang mission nandito po sa lupa, na kapatid. Hindi tayo iniwan na luhaan. Tinapos niya yung kanyang ministry bilang Diyos ng katawang tao. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Kapatid. Kaya ang tanong sa atin, ikaw ba ay kabahagi, kasangkapan sa pagpapalaganap ng magandang balita ng kaligtasan? Kung hindi pa, kapatid, is a challenge ito sa iyo. Para sa iyo ito. Admonition ng Panginoon. Today, God calls each of one of us to do the same work. Diba? Kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus dito sa lupa, bahaginan, no? Ang mga tao ng kanyang magandang balita, dapat ginagawa din natin. Not only does He want us to live out His purposes, He also want us to help others to do the same. Kapatid, God want us to introduce people to Christ, bring them into His fellowship, help them to grow to maturity and discover their place of service, and then send them out to reach others too. Kapatid, ano lang naman yan? Ipapasa mo. Diba? Walang humpay yan. Diba? Kaya pag ganun nagawa mo, ang pinagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid, walang rason na dumating na ang Panginoon. As long as lahat ng bansa, lahat ng tao ay makarinig, makasumpong ng katotohanan, sabi ng Biblia, the end will come. So tayo po, mga kapatid, ay inatasan ng Panginoon. We are commissioned by Jesus to do the same. To do the same work na nais ipagawa ng Panginoon sa atin, to go and make disciples.
So yun po mga kapatid, marami pong salamat sa bawat isa. Sa 27 viewers natin. Thank you po sa iyong walang humpay na pagising, no? Pagsubaybay sa ating daily devotion, mga kapatid. Salamat po sa inyo at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa buong maghapon at samahan ng Panginoon sa buong maghapon at gawing mabunga ang araw na ito, ang buong maghapon, mga kapatid. Yun po, marami pong salamat at tunay na pinupuri ka namin, Panginoon, pinasalamatan sa umagang ito. Thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord God, for your encouragement. Thank you, Lord God, for your command, Panginoon, sa amin. Father, salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri, pagluwalhati, sa pangalan po ni Jesus. Ito pong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, marami pong salamat. Shalom everyone, and to God be all the glory. Yung mga po nagdidiwa ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, mga kapatid, akin pong binabati po kayo. Mga nagdidiwang ng mga anniversaries, yan. Binabati ko po kayo ng happy anniversaries po sa inyo. Napagpalayan po ang inyong mga buhay sa araw na ito. God bless. To God be all the glory.